Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, lalaki patay ng pagbabarilin sa Zamboanga City. 20 bilyong pisong pondo inilabas para sa supply ng langis. 25,818 na abandonadong balikbayan boxes na ihatid nationwide. Mahigit 15,000 pa nakaschedule na ipamahagi. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Love Drive, Barangay Campo Islam, Zamboanga City ngayong Miyerkules ng madaling araw, March 25. Kinilala ang biktima na si Mahadir Ladja Ali, 48 anyos at residente ng nasabing lugar. Ayon sa paunang ulat, nagising ang mga residente sa sunod-sunod na putok ng baril habang natagpuan na lang nilang nakahandusay sa kalsada ang biktima. Sinubukan pa umano itong idala sa ospital ngunit idineklara ring dead on arrival. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang salarin at ang motibo sa krimen. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 20 bilyong pisong emergency fund upang matiyak ang sapat na supply ng langis sa bansa sa gitna ng pandaigdigang oil crisis. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, magmumula ang pondo sa Malampaya Gas Fund at ilalaan sa Department of Energy para sa pagpapatupad ng Emergency Energy Security Program na layong patatagin ang supply ng fuel. Ayon kay Budget Secretary Rolando Toledo, mahalaga ang hakbang na ito upang maprotektahan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino at maiwasan ang mas malaking epekto sa ekonomiya. Gagamitin ang pondo sa pagbili ng diesel, gasolina at LPG upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng transportasyon, agrikultura at iba pang mahalagang sektor. Una nang idineklara ni Pangulong Marcos ang pagsasailalim sa bansa sa State of National Energy Emergency na tatagal ng 1 taon. Nakumpleto na ng Bureau of Customs o BOC ang distribusyon ng mga abandonadong balikbayan boxes mula sa Port of Manila at Port of Davao habang umaabot na sa 25,818 na kahon ang naihatid sa mga pamilya ng OFW sa buong bansa batay sa datos hanggang Marso 23. Sa pinakahuling turnover noong Marso 24 sa Cebu, personal na pinangunahan ni na Finance Secretary Frederick Go at Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pamamahagi sa 30 OFWs at kani-kanilang pamilya na matagal nang naghihintay ng kanilang padala. Batay naman sa datos, 13,842 na kahon ang naihatid sa Cebu. 8,475 sa MICP, 2,699 sa Subic, 732 sa Davao at 70 sa Port of Manila. May natitira pang 15,084 na kahon na naka-schedule na ipamahagi. Karamihan mula sa MICP na may 14,487 at ilan mula Cebu na may 498. Pinatitiyak ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na distribusyon at pananagutin ng mga freight forwarders sa pagkaantala. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Inaon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.